Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, at syempre sa mga website. Pinapakita ko itong mga photos na to dahil mas kumbaga importante po ito mga kaaldab na talagang gagawin mo kailangan ng lahat para kumbaga yung tipong malaking hamon kay Sharon Cuneta. Hindi na po ito hamon kay Alden dahil na-meet nga po niya yung 50M na kung saan nga po talagang pinakamataas na ito ngayong pandemic. O sabihin na natin, hindi Mr. Destiny, mas mataas yung pelikula ni Katrina umabot ng 100M. O sabihin na natin for the sake of agreement na sila yung panalo. Di po ba? Although pangalawa, malaking hamon nga po raw ito kay Madam Sharon Cuneta. Kasi kailangan niyang tumbasan yung mga ginawang effort ni Julia Montes para mas lalong magkaroon. Di po ba? Although sabihin natin, maraming fans si Sharon, maraming sumusuporta pa rin kay Sharon kahit sabihin na natin may edad na siya. Yung ibang tao, siya pa rin po yung gusto. Pero iba po kasi ang December 25. Di po ba? Paano naging iba, Mr. Destiny? Kung mapapansin niyo po kasi mga kaaldab, marami po siyang kalaban. 6 po ang maglalaban-laban para po, kumbaga, sa Metro Manila Film Festival. Di po ba? Kaya nga po medyo malaking hamon to. Hindi po katulad ng 5 breakups in a romance na although may kalaban siya pero hindi siya masyado kumbaga promoted. Kumbaga hindi po katulad ng 5 breakups talagang todo. Di po ba? Dito kasi marami talagang kalaban. Di po ba? Marami kang biruin mo. 5 entry pa yung kalaban mo. Di po ba? Kaya nga po sabi ko mas magkakaiba to. Mas malaking hamon to para kay Sharon Cuneta. Gaya nga po ng sinabi natin kanina kay Alden, okay na to kasi nagawa na ni Alden yung gusto niyang gawin. Na kahit pa paano kung sakasakaling malugi o sabihin na natin na patas lang, hindi na siya yung may kasalanan. Ibig kong sabihin, ginawa niya yung effort. Hindi po ba nagkataon lang na may mga katapat o may kalaban ang pelikula nila Alden at ni Sharon Cuneta. Di po ba? Ganyan kagandahan nyo po dito po sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po ng mga update, lahat po ng mga kaganapan na gusto nyo pong malaman, punta lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny. Alam nyo naman po, at hindi naman po pwedeng sabihin na may mga bagay-bagay na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga bagay-bagay po na sa tingin nga po ninyo, mapapaisip po kayo. Hindi po ba? Kaya chill lang tayo. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po tayo. Ano man po yung mga nababasa ninyo, napapanood ninyo, nakikita po ninyo, okay lang po yan. Po ba? Ang importante lang po, maging updated po kayo sa mga maglalabasan pa at pag-uusapan pa. Remind ko lang po ito base po sa mga nakakalat nating impormasyon. Sabi ko nga po sa inyo, marami magre-react sa akin dito na fans ni Sharon Cuneta. Pero totoo naman po yung sinasabi ko. Ito yung, kumbaga, alinlangan ng mga ilang mga writer, mga producer, di po ba, sa mangyayari nga po sa pelikula ni Alden at ni Sharon na Family of 2. Medyo maganda rin po ito, no doubt po tayo doon. Ang problema lang kasi rito mga kaaldab, hati, hindi po ba, 6 na magagandang pelikula ang mapapanood nyo ngayon. Di po ba? At ang December nga o ang Metro Manila Film Festival nga po no nakaraang taon ay lugi. Real talk, masakit. Pero yan po yung katotohanan. Alam ko marami magre-react sa akin. Alam ko marami magsasabi fake news ako, okay lang po yan. Pero re-remind ko lang po sa inyo, marami mga pelikula ang nalugi. Maraming pelikula o 6 na pelikula karamihan
lugi. Although sinasabi ng iba, bawi lang po. Hindi po. Bakit ko po ba nasabing lugi? Kasi yung effort, di po ba? Yung effort mo na kikitain mo at yung hirap mo, bali walang nangyari. Hindi po ba? Sample pa lang po yung kay Ibana at kay Vice. Sino nga po ba yung mas nakinabang? Siyempre sila Vice at si Ibana. Pero ang producer nga po ba kumita? Oh, kung kumita po sila, bakit hindi na gumawa ng pelikula si Vice Ganda? Doon pa lang parang may mali na eh. Di po ba? Doon pa lang malalaman nyo na. At si Henyo Master Joey De Leon, yung pelikula ng My Teacher, kasama niya doon si Tony Gonzaga. Napakaganda po ng pelikula at isa po ako sa nakapanood nun. Isa po ako sa magiging saksi na napakagandang istorya. Maraming award ang nakuha, pero ang tanong, kumita po ba? Sa award, panalong panalo. Pero sa kita, bagsak ang producer. Yan ang isa sa rason sa mga sinasabi ko. Hindi po ba? Hindi niya po pwedeng sabihin fake news tayo. Galing po mismo sa mga producer to. Kaya nga yung mga ibang producer, talagang naglaylo na. Kasi ramdam po nila yung mga kaganapan. Ramdam po nila yung dami at sumusuporta mga nanonood. Sabi ko nga po sa inyo mga kaaldab, kung ang pagbabasihan po natin ay social media lang, hindi tayo magpapahuli. Hindi tayo, kumbaga, masasabing late lagi sa pagbibigay ng update. Kaya nga po nagtataka ako pag ako, mahanapan talaga tayo ng resibo. Pero sila, hindi mo sila pwedeng hanapan, hindi mo sila pwedeng questionin kung may resibo ba sila, kung totoo nga po ba yung sinasabi nila. Tanging ako lang po ang hinahanapan nila. Na naglalabas naman po ako, pero may mga bagay-bagay po na hindi ko siya mailabas. Dahil nga po, binigyan lang po tayo ng idea o kumbaga may isang nag-comment lang sa akin, tapos nakita ko naman siya, pero hindi ko siya pinansin. Yung pala, pinag-uusapan na po pala siya. Ganyan po tayo ka-updated. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.